Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa araw ng February 28, 2026. Sa pagdating ng umagang ito ng February 28, mararamdaman mo ang isang napakalakas na enerhiya na magmumula sa iyong kalooban na nagtutulak sa iyo na magningning at ipakita ang iyong tunay na galing sa harap ng maraming tao. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay puno ng kumpiyansa, at ang iyong natural na karisma ay magsisilbing liwanag na hihila sa atensyon ng mga taong nasa iyong paligid upang pakinggan ang iyong mga ideya at suhestyon. Huwag kang mag-atubiling pangunahan ang mga diskusyon o magbigay ng direksyon sa mga kasama dahil ang iyong panloob na lakas ay nasa rurok nito, na nagbibigay sa iyo ng kakayahang mag-impluwensya ng may dignidad at sapat na otoridad sa bawat sitwasyong iyong kakaharapin sa buong maghapon. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang iyong hindi matatawarang dedikasyon at ang iyong husay sa pagpapatakbo ng mga malalaking proyekto ng may sapat na disiplina at determinasyon. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pagtutok sa mga detalye na madalas makaligtaan ng iba, at ang iyong kakayahan na manatiling matatag sa gitna ng mga pagbabagong nagaganap sa inyong opisina ay magbubunga ng mataas na antas ng respeto. Gamitin ang iyong talino upang bumuo ng mga sistemang magpapabilis sa inyong produksyon nang hindi isinasakripisyo ang kalidad ng inyong serbisyo, dahil ang iyong masiselang panlasa sa trabaho ay sadyang kailangan upang mapaganda ang kinalabasan ng inyong mga pinaghihirapang plano. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga gastusin at ang pagpapatupad ng isang mas mahigpit na budget upang masiguro na ang iyong yaman ay patuloy na lalago sa mga susunod na buwan ng taon. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang matatag na pamumuhunan o pagbili ng mga kagamitang magagamit mo sa iyong negosyo na magbibigay sa iyo ng pamatagalang pakinabang. Ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento ng may matalas na isipan. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang paglalaan ng pondo para sa mga mahahalagang obligasyon sa hinaharap ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Kaya manatiling disiplinado at huwag magpadala sa mga panandaliang luho na wala namang malaking ambag sa iyong seguridad. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matatag na harmonya, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng kalmado at payapang koneksyon, kasama ang iyong kapareha o ang mga taong pinakamahalaga sa iyong buhay. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at pagluluto ng masarap na pagkain o pagbibigay ng maliit na regalo ay lalong magpapatibay sa inyong pagsasama. Dahil mas pinahahalagahan mo ngayon ang katatagan ng damdamin kaysa sa anumang mabulaklak na salita. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong matikas na aura at ang iyong pagiging maaasahan ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may malalim na pananaw at busilak na puso, kaya manatiling bukas sa mga bagong kakilala. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong likod at sa iyong puso na maaaring makaramdam ng tensyon dahil sa sobrang pagtatrabaho o stress sa mga nakaraang araw. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na nutrisyon mula sa mga natural na pagkain, kaya iwasan ang pagkain ng mga pagkaing masyadong maalat o dumaan sa maraming proseso upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat kilos mo. Ang pagsasagawa ng mga mahinahong ehersisyo gaya ng paglalakad sa isang tahimik na parke o paglangoy ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong enerhiya sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapanatili sa iyong magandang disposisyon. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matatag na sandigan at tagapayo ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga problemang nangangailangan ng praktikal na solusyon at mahinahong gabay mula sa isang taong may karanasan. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kanyang sariling direksyon sa buhay. At ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang tamang direksyon na dapat niyang tahakin ng may sapat na katuwiran. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa sining, dekorasyon ng tahanan, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kagandahan at kaayusan ng iyong paligid.
Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang estilo, bagkus ay subukan ang mga makabagong pamamaraan na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang dangal at kalidad ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili. Ang pagbuo ng isang bagay na matibay at kapaki-pakinabang ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa bawat hakbang na iyong gagawin sa iyong mga personal na proyekto. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga desisyong pampinansyal. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap tungkol sa inyong mga planong pangpamilya ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abalang schedule. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin mo. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa sining, pamumuno, o kasaysayan. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan at seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong matigas ang ulo sa mga mungkahi ng iba na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong mga gawain, dahil ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng isang matalinong pakikipagkapwa-tao. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa nakararami ng hindi isinasakripisyo ang iyong sariling mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa lahat ng iyong mga mithiin sa buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa mga susunod na taon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gagawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagkain ng masarap na hapunan o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang dami ng iyong mga iniisip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na seguridad ay matatagpuan sa pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong material na tagumpay at ng iyong panloob na kapayapaan na walang anumang katumbas na halaga. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon.
Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sa iyong sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 1, 9, at 28. Ang iyong maswerteng kulay ay ginto o kahel na sumisimbolo sa lakas at kagalakan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglilinis ng iyong mga tropeyo o medalya, ang paggawa ng isang listahan ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo, o ang simpleng pag-upo sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga upang muling makuha ang iyong lakas at sigla mula sa kalikasan.